Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, ng mga OFWs at sa mga audience ko dito sa Pilipinas. Hi, hello, good morning sa inyong lahat. Okay guys, pag-uusapan natin itong si Colyamat, no? Na binatikos niya itong si Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang kasuotan during the SONA of President Bongbong Marcos. Nag-vlog na tayo dito the other day, pero yung bumatikos kay Inday Sara ay yung mga Pinklawan, Dilawan. Ngayon naman ang bumatikos ay itong si Colyamat. At ito namang pagbabatikos niya ay sinagot ito ni Vice President Inday Sara Duterte. Alamin natin ito kung ano ang naging statement nitong si Colyamat at ang naging response nitong si Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Pero bago natin yan itatalakay, guys, please i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? So like and share. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Naka-like and share na lahat. And also, i-follow nyo itong page ko, Donmar TV, para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Sabay-sabay tayong mag-follow. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Na-follow na ba nyo lahat? Thank you very much. Moving forward sa ating topic ngayon, itong si Colyamat na binatikos niya itong ating vice presidente, no? Walang respeto. Para sa akin, wala siyang respeto sa kanyang mga pagbabatikos. At ito naman ay sinagot ni Vice President Inday Sara Duterte. So tingnan natin kung sino ang mas tama sa kanila o sino yung may tama. Basahin muna natin itong statement ni Colyamat. So ito yung sinabi niya. Bukas kami sa mga gustong humiram ng aming kasuotan, pero dapat kinikilala din nila ang aming mga karapatan at laban. Walang saysay at pakitang tao lamang ang pagdamit ni Vice President Sara sa kasuotan ng lumad, gayong ni-redtag niya ang mga estudyante at guro ng mga eskwelahan ng lumad. Tinakot pa niya at pinalayas ang mga lumad sa santuario sa Davao City. Ito ay statement ni Colyamat noong July 26, 2022. So sabi niya, walang saysay at pakitang tao lang daw itong si Vice President Inday Sara Duterte. Yan ang sinabi niya. So, sabi pa niya, ni-redtag di umano ni Inday Sara Duterte ang eskwelahan ng mga lumad sa Davao. Ang mga estudyante, guro, tinakot pa raw nitong si Vice President Inday Sara Duterte. Maybe this was the time na yung mayor pa itong si Inday Sara Duterte. At pinalayas di umano ni Inday Sara Duterte ang mga lumad sa santuario ng Davao City. Yan ang sabi ni Colyamat, ha? Hindi ako nagsabi niyan. So, ang background nitong si Colyamat, member ito ng bayan muna, di ba? I think she is also kabilang siya sa mga kakampi ito ng mga Makabayan Black. So, naalam naman natin na itong si Colyamat ay noon pa ay meron na itong galit sa former president natin na si PRRD. So ngayon naman, ang binatikos niya, ang kasuotan na naman ng anak ni PRRD, which is si Inday Sara Duterte. Sumagot itong si Inday Sara sa kanyang mga banat. May official statement na siya sa mga Pinklawan, Dilawan na also criticizes her for sa pagsuot niya dyan sa Bagobo, Tagabawa dress, tribal dress. Hiniram niya ito sa Davao. Nag-vlog na tayo dito noon
di ba? Remember? Pero hindi natin na ito yung bago na si Kolyamat na naman ang nagkomentaryo. Basahin natin itong balita ng Manila Bulletin. No? So ito yung sinabi ng Manila Bulletin. Vice President Sara Duterte defended herself for wearing a tribal dress during President Marcos' recent State of the Nation address, yung SONA, and said that she wanted to raise awareness on the victimization of the indigenous peoples or IP by the Communist Party of the Philippines, CPP, and its armed wing, New People's Army. Ito'y binalita ng Manila Bulletin. Sabi dito, Duterte defends tribal dress during SONA. Says critics should apologize to IPs instead. So, ang pagsusuot ni Vice President ng Bagobo attire is may meaning ito. Meron itong kahulugan para kay Inday Sara Duterte. Ang gusto niyang iparating sa taong bayan is to raise awareness sa mga biktima ng mga IP, mga indigenous people. Biniktima ito ng mga CPP at NPA. Na alam naman natin ng mga gawain ng CPP at NPA. Hindi ko na lang babanggitin dito dahil bawal yan. Yan ang kanyang rason. Bakit siya nakasuot ng tribal costume. Talagang hindi basta-basta lang yan na nakasuot lang na nagpasikat. Kayong mga kritiko dyan. Mga Piklawan, Dilawan. At ikaw na rin, Kolyamat. Itong sabi nga niya ni VP Inday ay to raise awareness. Yung mga kritiko dyan sa nag-criticize kay Inday Sara dito, sabi niya na kayo ay mag-sorry o mag-apologize. Ang nag-criticize kasi sa kanya, mga Pinklawan, mga Dilawan, itong si Kolyamat, mag-sorry kayo. Dapat kayong mag-apologize. Yan ang sabi ni Inday Sara Duterte. Kasi itong si Inday Sara Duterte, hindi ito pakitang tao na type of leader, ha? Hindi ito plastic. Hindi ganyan ang mga Duterte. So sa pagsusuot niya niyang ganyan, hindi yan pasikat. Hindi yan basta-basta nagpa-unique lang or merong meaningful at heartily ang pagsuot niya sa Bagobo costume. Maraming mga nagsabi na itong si Inday Sara sa pagsuot niya yan, maraming gusto kay Inday Sara Duterte, especially mga IPs na nakaka-proud raw ng pagsuot ng Bagobo Tagabawa dress. Nagiging proud sila na sinuot yan ng Vice President na mga tinulungan noon ni Vice President Sara. Yan ang reason sa kanyang pagsusuot, to pay tribute sa mga lumad. So ito namang si Kolyamat, may sinasabi na taliwas sa mga kung anong ibig sabihin ni Inday, yan, masasabi ko talagang inggit. Kaya sabi niyo yun. Basahin natin ang detalye sa balita, parang malaman talaga natin. So ito yung nangyari, guys. Ito yung balita ng Manila Bulletin. Duterte defends tribal dress during SONA. Says critic should apologize to IP instead. Duterte said she wore the traditional dress not only to honor one of the tribes, the Bagobo Tagabawa of her hometown Davao City, but also to express solidarity. Yan ang kanyang rason, ha? With the Lumads of Mindanao and the many other IPs groups all over the country who have been uprising against the terrorists in chronic exploitation of their children and arming them as a new result. So yan ang ibig sabihin ni Inday. So kasi kawawa itong mga IPs Inaapi lang ng mga CPP-NPA. Duterte made the statement after former Bayan Muna party list representative Ifefemia Kolyamat called her wearing of the tribal dress as useless. Useless raw, sabi ni Kolyamat. And only show off. Yan, pakitang tao lang daw itong si VP Inday. Considering that she red tagged the students and teachers of Lumad schools. So para sa akin, far out itong sinabi ni itong si Kolyamat.
bakit niya i-link ito sa mga nangyari noon na itong si Inday, talagang totoo yung nangyari. Hindi ko kasi pwedeng banggitin yun dahil bawal yun dito sa Facebook. Itong si Colyamat, talagang magagalit ito dahil noon pa galit ito sa tatay ni Vice President Inday Sara Duterte. According to Duterte, which is si Inday Sara, it was Colyamat who should apologize to her fellow IPs for allowing, hindi ko na pwedeng basahin, group like the NPA to strip them of their dignity as people and dragging them into a war that serves them nothing as IP. So, meron kasing mga pangyayari na inaabuso ito ng mga CPP-NPA, itong mga IPs. So, many. Kaya, the reason why itong si Inday Sara Duterte ay nagsuot ng ganyan, she is proud wearing the dress na ipinakita niya, ang mensahe niya is wearing the traditional dress ng mga IPs ay siya yung nag-represent na while I am the Vice President, isa kayo sa mga priorities ng gobyerno na proprotektahan kayo sa mga ginagawa ng mga CPP-NPA. Yan ang mensahe, hidden message sa pagsuot ni VP Inday, ha? The Vice President even noted that Colyamat's own daughter was an NPA fighter who died, wala ang kanyang buhay sa Mindanao noong 2020. And as a mother naman itong si Colyamat, mother din itong si Inday Sara Duterte, she should apologize her daughter for sending her untimely, gruesome, and demise. She added, itong yung sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte. Kasi, para sa akin, ang pagkaunawa ko dito na meron ring pagkakamali itong si Colyamat na pinabayaan niya ang kanyang daughter. Bakit niya pinabayaan na makasali sa grupo na ito? At itong kanyang anak ay, yung kanyang buhay ay nawala dahil nga sa inkwentro ng mga military sa Pilipinas. So, syempre, tinitigok niya ng mga military So, ito rang anak ni Colyamat ay naging medics ng grupo na ito. Di natin alam kung ano ang tunay na nangyari, kaya sa sagupaan, sa gera, itong anak ni Colyamat ay kinuha ang kanyang buhay. So, yan ang storya niyan. I can understand why itong si Colyamat galit na galit. So, Duterte said she will not waver and will continue to wear traditional dresses from IPs and other groups to honor the stand in solidarity against terrorist organizations like the NPA and people like Colyamat. So in fact, you will see me even more relentlessly because I have a responsibility to the Filipino people, especially to the Filipino children, she said. And I promise not to stop that parents like Colyamat do not bury bullet-ridden bodies of their children. Nawala ang buhay sa giyera perpetuated by a senseless and idiotic ideology, she added. So guys, hindi ko na ito dapat i-elaborate itong pangyayari tungkol sa daughter ni Colyamat. Medyo yung topic na yan ay hindi maganda i-discuss. Basta yung storya niyan, ang anak raw nitong si Colyamat, kinuha ang kanyang buhay noong 2020. Sa sagupaan nga niyang military. Medics, di umano ito sa NPA, CPP. So hindi ko ilalahad yung tunay na mga detalye niyan kasi medyo explicit siguro yan dito sa Facebook. Ang pulot dulo nito is para kay Colyamat, walang right itong si Inday Sara Duterte na magsuot ng ganyan dahil nangre-red tag raw. Pero as per Vice President Inday Sara Duterte, siya ang nagre-represent ng solidarity ng mga lumad. Okay? So that's mabigat yan na pinagsasabi ni Inday Sara Duterte. So dapat kang mahiya dyan, Colyamat. So sa poll siya kay Vice President Inday Sara Duterte, so mga sinabi ng VP natin, napahiya ka tuloy, Colyamat. Sabi ni Inday na ang dapat mag-sorry sa mga pangyayari ng mga yung kaganapan ng iyong anak. Noon galit ito kay PRRD. Para sa akin naman, bakit mo pinabayaan kanyang anak?
Para sa akin, walang masama sa pagsuot ni... Ito, komentaryo ko ito ha. Walang masama sa pagsusuot sa ginagawa ni Vice President. Lahat tayo Pilipino. Meron tayong right magsuot sa dress na yan. Kasi Pilipino tayong lahat eh. Basta formal at seryoso ka lang sa pagsuot mo sa traditional dress na yan, walang problema. So ang comment ko dito is, sana hindi ka na lang bumatikos, Kulyamat. Ayan tuloy, sinagot ka ni VP Sara, pahiya ka ngayon. Hindi naman siguro red tag ang ginawa ni Vice President kung talagang may ebidensya, di ba? Before naman ito will take action itong si Vice President, meron sigurong intelligence niyan na nakapagsabi. So, hindi siguro yan red tag. So, hindi ito pakitang tao. Hindi ito walang saysay para sa iyo. Hindi ganyan ang ibig sabihin ni Inday. Puro kayo galit ang nasa loob ninyo eh. Ngayon na si Presidente Bongbong Marcos na ang ating pinuno, galit na naman kayo sa mga Marcoses. Hindi niyo matanggap. So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react. Tama lang ba ang mga rason sa pagbabatikos nitong si Kulyamat kay Inday Sara Duterte? Kayo nang humusga. I-comment down below para babasahin natin yan. Itong video na ito, i-like at i-share para kakalat ito sa taong bayan. Marami ang makarinig at makakita nitong video na ito kung ano talaga ang tunay na nangyari tungkol dito sa issue na ito. Hanggang dito na lang itong video na ito guys. Patuloy nating ipaglaban nating hindi lang si Presidente Bongbong Marcos kundi ito rin si Inday Sara Duterte. Paglaban natin itong ating mga leaders. Mahalin natin ang Pilipinas. See you in my next video and have a great day.